Patuloy na binabantayan ng pamunuan ng North Luzon Expressway ang daloy ng mga sasakyan dahil sa inaasahang pagbuhos ng biyahero ngayong Semana Santa. Alamin natin ang lagay ng trapiko doon sa balitang pambansa ni Ryan Lesigues live. Ryan? Joshua, sa kasalukuyan, tulad ng nakikita mo dito sa aking likuran, ay may konting build-up na ng mga sasakyan dito sa bahagi ng Balintawak Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero wag daw muna mag-alala yung mga biyabiyahe ngayon papauwi sa kanilang mga probinsya para doon gunitain ang Semana Santa at long weekend dahil ayon sa pamunuan ng NLEX, wala pa hanggang sa mga oras nito yung inaasahan na exodus ng mga sasakyan. Bago pa man magkabuhol-buhol ang traffic sa North Luzon Expressway o NLEX dahil sa inaasahang buhos ng mga biyahero, bumiyahe na ang pamilya ni Sara patungo sa Pangasinan para magbakasyon at doon nagunitain ang Semana Santa. Sabi ni Sara, sadyang inagahan daw nila na magbiyahe para di na sumabay sa exodus ng mga sasakyan bukas. Hindi naman daw problema sa kanila ang kanilang trabaho dahil naka-work from home naman sila. Kaya naman alas 9 pa lang kanina, umalis na sila sa kanilang bahay sa Calamba, Laguna. Plans namin sa province, bibisitahin namin yung family ng boyfriend ko. Doon kasi yung mga lolo't lola niya at the same time magbe-beach kami. Nakaka-excite mo ba pag ganito mo? Oh, syempre. Kasi ngayon na kami magbabakasyon Kasi since January, talagang work kami. Ang pamilya naman ni Eloisa, sasamantalahin din ang mahabang bakasyon para pansamantalang matakasan ang araw-araw na suliranin. Pero hindi tulad ni Sara, sa Huwebes Santo pa sila aalis patungo ng Baguio. Pero mula sa Caloocan, sa Bulacan na sila mananatili simula ngayong araw para iwas siksikan sa bungad ng Toll Plaza. Nakaka-stress, tsaka sobrang init. Lalo pagka maraming tao. Usual na po ba sa pamilya, ma'am, yung talagang magbakasyon tuwing Holy Week? Oh, yes. Siyempre, kailangan namin yun Ngayon, yung walang mga pasok. Ayon naman sa pamunuan ng NLEX, normal pa ang bilang ng mga sasakyan sa NLEX. Pero maaring umabot daw sa 385,000 kada araw ang bilang ng mga sasakyan na dadaan sa NLEX simula bukas. Sabi ni NLEX Traffic Management Head Robin Ignacio, 10% itong mataas kumpara sa daily average na umaabot lamang sa 350,000 na sasakyan. Upang makatulong naman sa pamamahala ng maayos na daloy ng mga sasakyan, sinabi ni Ignacio na ang lahat ng mga lane ay bukas 24/7. Magkakaroon din ng pagtaas ng deployment ng mga traffic personnel at ang lahat ng pagkukumpuni ng kalsada ay sususpindihin. At para matiyak na hindi mag-uusad pagong ang daloy ng mga sasakyan, magbubukas ng zipper lane sa southbound ng NLEX sa oras na magkaroon na ng exodus ng mga sasakyan palabas ng Metro Manila. Bubuksan din ang zipper lane sa northbound lane kapag nagsimulang bumalik ang mga motorista sa Metro Manila matapos ang Holy Week break. Taon-taon natin na monitor, nararanasan na laging Miyerkules ng hapon hanggang Thursday afternoon. So tuloy-tuloy na meron tayong volume niyan. So mag-i-implement na po kami kaagad ng counterflow mula Balintawak pa lang hanggang Marilao. Tapos dun sa San Fernando hanggang Dau. Full deployment din daw ang NLEX para sa kanilang mga traffic personnel, kabilang sa ide-deploy ang karagdagang traffic at toll operations personnel, kabilang ang security at incident response teams. Lahat po ng roadworks natin tinapos na po noong April 8. Open na po lahat yung ating lanes at tuloy-tuloy po yan hanggang Monday. And yun nga po, nag-implement na rin po kami ng free towing para sa mga Class 1 na vehicle noong April 9, 6 a.m. hanggang kahapon po ng 6 a.m. at itutuloy po ulit yan bukas. Joshua, batay sa pagtaya ng pamunuan ng NLEX ay kung ikukumpara nila yung dami ng mga sasakyan na dumaan dito nung nakarang taon, hindi daw kasi naabot yung sinasabing 10% na dagdag doon sa daily average ng mga sasakyan. Mas marami yung kanilang inaasahan ngayong Holy Week. Kung kaya't yung paalala nila, planuhing mabuti yung kanilang pagbiyahe bukas hanggang sa mga susunod na araw at siguraduhin na may mga load yung kanilang RFID. Bagamat dito sa Balintawak Toll Plaza, Joshua, kung saan tayo naroroon ngayon, ay meron pang nasa 4 hanggang 5 lanes na pwedeng tumanggap ng cash payment dito sa Toll Plaza. Pero mas mainam daw at hindi na makakadagdag doon sa pila ng mga sasakyan kung may load yung kanilang RFID. Nagpaalala din yung pamunuan ng NLEX na magdoble ingat at tiyakin lagi
yung safe distance sa mga sasakyan para maiwasan yung kahalintulad na nangyari kagabi kung saan nagkarambola yung ilang sasakyan dito sa bahagi ng NLEX. Joshua. Maraming salamat Ryan Lesiges ng PTV Manila.